Agad na umuwi si Dongjun. Nadiskubre niyang nawala si Maelmang. Kinabukasan, pumasok si Dongjun sa trabaho. Malungkot siya at nakita niyang dumating ang manunulat mula kahapon. Sinabi nito na gusto na niyang mag-update ng bagong artikulo. Ikinwento rin niyang gabi-gabing napapanaginipan niya ang isang misteryosong lalaki na tinatakot siya. Sinasabi raw ng lalaki na kapag tumigil siya sa pagsusulat, hindi niya ito pababayaan ng payapa. Minsan, itinutulak siya pababa ng bangin. Minsan, pinabagsak siya sa elevator. Araw-araw ay takot na takot siya at hindi makatulog. Kung ano-ano ang naiisip niya. Pagkarinig nito, napagtanto ni Dongjun na si Maelmang pa rin ang lihim na nagpoprotekta sa kanya. Hindi niya maintindihan kung nasaan na ngayon si Maelmang. Sa mga sandaling yon, dinala si Maelmang sa rooftop. Hindi niya alam kung nasaan siya. Pagkatapos ng isang tunog ng pagbagsak, bumalik siya sa taong 2014. Sa isang iglap, biglang nakita ni si Maelmang si Dongjun. Sa sandaling yon, naghahanda si Dongjun na sumakay ng bus. Sasalubungin na sana niya si Dongjun nang sinabi sa kanya ni Son Yoshin na hindi siya makikita ni Dongjun sa panahong yun. Mga materyales lamang ito sa pagtuturo na binuo ni Son Yoshin mula sa mga pira-pirasong alaala ng nakaraan. Ito ay espesyal na nilikha para makita ni si Maelmang. Nasa bus si Dongjun papunta sa kumpanya para sa isang interview. Biglang nag-flat ang gulong ng bus. Agad tumakbo si Dongjun papunta sa kumpanya upang mag-apply. Napag-alaman ni si Dongjun na na-miss niya ang unang round ng interview. Lahat yun ay nakita ni si Maelmang. Sinabi ni Son Yoshin kay si Maelmang na dahil sa pag-iral niya kaya nagkaroon ng ganoong kamalas si Dongjun. Nagbago ang eksena sa taong 2012. Noong panahong yun, isang high school student pa lamang si Dongjun. Pinaghirapan niyang ihanda ang kanyang tanghalian ngunit nabuhusan ito ng kanyang mga kaklase. Siya ay binubuli dahil kay si Maelmang. Maya-maya ay nakita ni si Maelmang si Dongjun noong bata pa ito. Nakakuha siya ng tawag na nagbalitang nagkaroon ng aksidente ang kanyang mga magulang at ang dahilan ng lahat ay dahil sa kanya. Hindi na yun kinaya ni si Maelmang. Mabilis siyang sumigaw at bumalik sa kasalukuyan. Sinabi sa kanya ng mga tao na yun ang kanyang kapalaran. Sa sandaling yun, nagalit si Maelmang. Ang lahat sa paligid ay tila gumuho. Agad bumalik sa normal si Son Yoshin. Sinabi niya kay si Maelmang na ngayon ay nauunawaan na niya kung anong uri ng kapalaran ang dala ng kanyang pag-iral. Pagkatapos tunay na mahalin siya ni si Dongjun, susunod ba si Maelmang at kusang mawawala? Tinatanggap ba talaga niya ang wish ni si Dongjun? Sinabi ni Son Yoshin na pag-isipan niya yun ng mabuti. May sakit na si Dongjun. Hindi ba yun ay dahil din sa kanyang pag-iral? Napag-isipan na ba niya yun ng maayos? Sinabi ni Son Yoshin na umalis siya pagkatapos magalit. Sa kasalukuyan, naghihintay si Dongjun mag-isa sa subway. Ang biglaang pagkawala ni si Maelmang ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito. Iniisip ni si Dongjun kung saan niya hahanapin si Maelmang nang makita niya ang anino nito sa kabilang dulo ng istasyon. Agad siyang tumakbo, paakyat siya sa hagdan nang biglang umabot ang kirot mula sa tumor sa kanyang ulo. Nang malapit nang mahulog si Dongjun, agad lumapit si Maelmang at hinawakan ang kanyang kamay. Nakaupo silang dalawa sa loob ng kotse. Talagang galit si Dongjun sa sandaling yun. Tinanong ni si Dongjun kung bakit siya tumakas. Hindi masagot ni si Maelmang ang mga tanong. Naisip ni si Dongjun ang isang paraan. Nais na niyang pumunta sa bahay ni si Maelmang. Ito ang bahay na tinitirhan nito ngayon. Gusto niyang puntahan yon. Kung bigla uli itong mawala, kahit papaano ay maaari niyang puntahan ang bahay nito upang hanapin siya. Dumating silang dalawa sa isang villa sa labas ng lungsod. Sinabi ni Muman kay si Dongjun na kung mapaalis siya ng iba, hindi na siya muling mahahanap ni si Dongjun. Dati, dahil sa pagkakamali ng kanyang kalkulasyon, mali ang kanyang naging desisyon. Tama si Dongjun. Hindi niya maaaring mahalin si Dongjun. Walang paraan para mahalin niya siya, kaya hindi niya kayang tuparin ang kanyang wish. Sinabi niya kay si Dongjun na hindi na nila kailangang magsama at dapat na nilang tapusin ang lahat dito. Susunggab sana si Dongjun kay si Maelmang nang siya ay pumikit at napagtanto na ibinabalik siya sa kanyang kwarto. Mag-isa si Dongjun na nakaharap sa isang malamig at walang lamang silid. Kinabukasan, pumasok si Dongjun sa trabaho at dumating ang author upang hanapin siya. Sinabi ng author na maaaring hindi na ma-update ang kanyang trabaho dahil mayroon siyang cancer. Ilang buwan na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Kailangan na niyang maospital para sa gamutan. Ngayon ay nais ng author na pahalagahan ang kanyang oras. Pinayuhan ng author si Dongjun na huwag gumawa ng bagay na pagsisisihan niya. Kinagabihan, habang nagdi-dinner ang mga katrabaho, sinisiraan ng ibang mga author ang babaeng author. Iniwan daw nito ang kanyang asawa dahil sa kanyang pagiging matigas ang ulo. Ngayon ay may cancer siya, ngunit wala ng tao sa tabi niya. Sinabi nila kay si Dongjun na bilang isang babae, dapat siyang maging banayad. Kung hindi, walang magmamalasakit sa kanya. Hindi na yun kinaya ni si Dongjun. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kasal dahil may cancer din siya.
Sa anumang paraan, mayroon na lamang siyang 3 buwan upang mabuhay kaya hindi na dapat isipin ang ganoong bagay. Sinabi ni si Dongjun sa author na tigilan ang paninira ng iba. Kung may oras siya, dapat ay intindihin niya ang kanyang trabaho. Sa harap ng lahat, nagtatakbo palabas si Dongjun. Bumalik siya sa kanto kung saan nangyari ang aksidente. Nakatayo siya sa red light, nag-aalangan at natatakot tumawid. Sinabi sa kanya ni si Mailmang na kung tatawagin niya ang kanyang pangalan ay lilito siya. Ngunit ngayon, kahit ano pang sigaw ni si Dongjun, hindi lumilitaw si Mailmang. Galit na umakyat si Dongjun sa rooftop. Kung hindi darating si Mailmang, tatalon daw siya. Nang malapit na siyang tumalon, natakot siya. Bumalik si Dongjun sa kanyang kwarto na puno ng pagkadismaya. Malungkot siyang humiga sa sahig at may himbing na natulog. Sa sandaling yon, muling lumitaw si Mailmang sa bahay ni si Dongjun. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ni si Dongjun. Nangako silang dalawa na hahawakan nila ang kamay nila kahit once a day lang. Sa paraang yon, hindi makararamdam ng anumang kirot si Dongjun. Kinaumagahan, nang magising si Dongjun, natuklasan niyang may dagdag na unan sa tabi niya. Napagtanto niyang dumating si Mailmang sa bahay niya kagabi. Tiningnan niya ang pulang sinulid sa kanyang kamay at nagpasya siyang alisin ito. Sa oras na yon, kinailangang maospital muli si Dongjun dahil sa sakit. Sinabi ng doktor kay Tak Sunjung na lumala ang karamdaman ni Dongjun at kailangan nitong agad na magpagamot. Mag-isa na nakaupo si Mailmang sa sirang tulay. Dumating si Son Yoshin upang hanapin si Mailmang at tinanong kung ano ang iniisip niya ngayon. Tiyak na alam ni Mailmang na may sakit si Dongjun at mabuti raw na hindi niya ito dinadalaw. Hindi na raw kailangang makita pa siya ni Dongjun habang nabubuhay, at hindi rin kailangang alalahanin ang buhay o kamatayan ni Dongjun. Sa ganoong paraan, tuluyan ang matatapos ang kapalaran nilang dalawa. Tama raw ang desisyong ginawa ni Mailmang sa oras na yun dahil sa ganoon lamang siya maaaring magpatuloy na mabuhay. Pagkarinig noon, tumayo si Mailmang at umalis. Bahagyang natuwa si Son Yoshin. Para sa kanya, ang isang batang marunong sumuway sa magulang ay unti-unting lumalaking tunay. Tumingin si Son Yoshin sa paso sa tabi niya. Sa loob nito, wala pang tumutubong usbong. Sa sandaling yon, nagising si Dongjun. Lumabas si Dongjun mag-isa papunta sa pasilyo. Sa dulo ng pasilyo, nakita niyang lumitaw sa harap niya si Mailmang. Tinitigan siya ni Mailmang nang may awa. Sinabi ni Dongjun kay Mailmang na alam niyang darating ito. Huwag raw isipin na dahil naglaho siya, hindi niya ito mahahanap. May paraan daw siya upang pilitin itong lumitaw. Sigurado raw si Dongjun na mabuting tao si Mailmang. Hindi raw nito kayang hindi siya alalahanin. At bago matupad ang kanyang hiling, hindi raw siya susuko. Walang sinabi si Mailmang. Niyakap lang niya ito. Palaging naging malungkot ang buhay ni Dongjun. Naramdaman din ni Dongjun ang sama ng loob noon. Ngunit kalaunan, naunawaan niya. Hindi naman puro paghihirap ang buhay niya. Ngayong naghihirap siya, hindi ba't naroon si Mailmang sa tabi niya? Sinabi ni Dongjun na hindi ito makatatakas. Bago niya matupad ang kanyang hiling, hindi raw niya ito patatawarin. Wala pa ring sinabi si Mailmang. Mahigpit niya lamang niyakap si Dongjun. Dahil sa biglaan niyang pagkawala, pareho silang binalot ng matinding pananabik. Nagpasya rin si Mailmang na sabihin kay Dongjun ang lahat. Tinitigan ni Son Yoshin ang kanyang paso. Bigla niyang napansin ang isang umuusbong na halaman sa lupang dati itigang. Ikinwento na ni Mailmang ang kanyang kasaysayan. Nawala ang mga magulang ni Dongjun dahil sa kanya. Umupo si Dongjun sa tabi ng dagat at inisip ang lahat ng kamalasan dahil sa kanya. Maging ang sakit na ito ay dahil sa kanya. Pagkarinig noon, hindi ganoon ang iniisip ni Dongjun. Likas na gusto ni Dongjun ang taglamig. Gusto rin niya ang kalangitan sa gabi. Gusto niya ang katapusan ng lahat. O kung iisipin, ang taglamig ang simula ng tagsibol. Dahil sa pag-iral ng bagong tagapagwasak, imbes na sabihing malas ang tagapagwasak, maaari ring sabihing masaya. Sa kabuuan, ganoon ang pakiramdam. Tulad noon, hindi gusto ni Dongjun ang ulan, ngunit ang mabasa ay hindi maiiwasan. Ganoon ang pag-iral ni Mailmang. Sinabi ni Dongjun kay Mailmang na iparating ang mga salitang yun sa nakatataas sa kanya. Pagkarinig noon, masayang ngumiti si Mailmang. Lumalabas na tinanggap na siya ni Dongjun. Nag-uusap pa sila nang biglang naglaho si Dongjun. Agad na pumunta si Mailmang sa bahay ni Dongjun. Natuklasan niyang may mga estranghero doon. Pumasok siya sa bahay, ngunit iba na ang ayos nito kumpara sa bahay ni Dongjun. Pinuntahan ni Mailmang ang nakababatang kapatid ni Dongjun. Tinanong niya kung nasaan si Dongjun. Nagtaka ang lalaki dahil nag-iisa siyang anak at wala siyang kapatid na babae. Pumunta si Mailmang sa pinagtatrabahuhan ni Dongjun, ngunit wala ni isa man sa mga katrabaho ang may kahit anong alaala tungkol kay Dongjun. Napagtanto ni Mailmang na naglaho si Dongjun. Bukod pa roon, binura rin ng kung sino ang lahat ng bakas tungkol sa kanya sa mundong ito. Sa oras na yun, napunta si Dongjun sa isang maganda at malawak na hardin ng mga bulaklak. Ang taong nagdala sa kanya roon ay si Son Yoshin. Tahimik na inalis ni Son Yoshin si Dongjun sa mundo ni Mailmang.
Inilabas ni Son Yoshin ang kanyang paso. Sinabi niyang ang bagay na ito ang sumisipsip sa mga kamalasan ni Dongjun upang tumubo. Matapos unang magkita sina Mailmang at Dongjun, naramdaman niyang may mga taong mas kaawa-awa pa kaysa sa kanya sa mundong ito. Napagtanto rin ni Dongjun na ang babaeng nasa harapan niya ay ang nakatataas ni Mailmang. Siya ang nagtaboy kay Mailmang palayo mula kay Dongjun. Bakit raw ibinibintang ni Son Yoshin ang lahat ng kamalasan kay Mailmang? Tinanong siya ni Dongjun kung bakit niya yun ginawa. Ipinaliwanag ni Son Yoshin na alinman ang piliin, ang pagkawasak ng mundo o ang pagkawala ng taong mahal niya upang magpatuloy na mabuhay, parehong masakit para kay Dongjun. Wala raw siyang pagpipilian kundi ipaalam kay Mailmang ang magiging wakas ng lahat. Kinuha ni Son Yoshin ang kristal na bola at ibinigay ito kay Dongjun. Ngayon, nasa kamay na ni Dongjun ang kanyang kapalaran. Sinabi ni Son Yoshin kay Dongjun na ang labasan ng hardin ay nasa dulo ng landas. Lumakad si Dongjun patungo sa pintong kahoy at binuksan ito. Ngunit ang nagbukas ng pinto ay si Mailmang. Nang lumingon si Dongjun, natuklasan niyang naglaho ang hardin ng mga bulaklak. Sa sandaling yon, mahigpit siyang niyakap ni Mailmang. Sinabi niyang ang lugar na pinuntahan niya ay ang bakuran ng mga Diyos. Sa panahon ng pagkawala ni Dongjun, nakalimutan ng lahat ang pag-iral niya. Ang pakiramdam ng pagkawala ni Dongjun ay labis na nakakatakot para kay Mailmang. Ang dalawa ay handa nang magsabi ng ilang matatamis na salita nang biglang buksan ni Tak Sonjun ang pinto at pumasok. Nang makita niya na ang bahay ng kanyang kapatid ay konektado sa ibang espasyo, hindi inasahan ni Tak Sonjun na ang lalaking nasa harap niya ay isang Diyos. Bukod dito, naririnig ni Mailmang ang lahat ng salita sa puso ni Tak Sonjun. Naramdaman ni Tak Sonjun na para siyang mababaliw. Tinanong niya si Dongjun kung masyado ba siyang nai-stress kaya gulo-gulo na ang kanyang pag-iisip ngayon. Biglang nag-react si Tak Sonjun. Kung isang Diyos si Mailmang, dumating ba siya upang kunin ang kanyang kapatid? Sinabi ni Mailmang na hindi. Dumating siya upang protektahan si Dongjun. Nang makita ni Mailmang na nagiging masaya si Tak Sonjun, ginamit niya ang mahika upang makalimutan ni Tak Sonjun ang lahat ng nangyari ngayong araw. Nang magising si Tak Sonjun, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital. Napaluha si Tak Sonjun sa harap ni Dongjun. Sinabi niyang nanaginip lamang siya ng isang bangungot kanina. Mag-aarting maglalamang sana si Tak Sonjun kay Mailmang ngunit umiwas agad si Mailmang. Bumalik ang dalawa sa bahay. Muli pang hinawakan ni Mailmang ang kamay ni Dongjun. Itinali niya ang isa pang pulang sinulid sa kanyang pulsuhan. Sinabi rin ni Dongjun na manatili na sila rito. Matulog silang magkasama ngayong araw. Sa pagtulog, sinabi ni Dongjun na sa sofa naman talaga sila matutulog. Ang bawat isa ay may sariling pwesto. Kinagabihan, nang magising si Mailmang, nakita niya si Son Yoshin na naghihintay sa kanya sa harap ng pinto. Binalaan ni Mailmang si Son Yoshin na huwag nang saktan si Dongjun mula ngayon. Matapos makipag-usap ni Son Yoshin kay Dongyu, nalaman niya na mahal ni Dongjun si Mailmang. Bukod dito, sinabi rin ni Dongyu na ang pagsasama nila ni Mailmang ay hindi malas. Hindi ito inaasahan ni Son Yoshin. Ang pag-ibig, kahit hindi nakikita, ay pag-ibig pa rin. Umaasa siyang masiyahan si Mailmang sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, pumunta si Dongjun sa babaeng manunulat na may cancer. Alam na rin ng manunulat na may sakit din ngayon si Dongjun. Nais ng manunulat na pahalagahan ni Dongjun ang kanyang oras sa mga susunod na araw. Paglabas ni Dongjun, nakita niyang naghihintay si Mailmang sa harap niya. Nag-ipon si Dongjun ng lakas ng loob upang hawakan ang kanyang kamay. Nang dumaan sila sa parke, sinabi ni Dongjun kay Mailmang na sa Tagsibol ay mamumulaklak ang mga bulaklak ng cherry sa parke na yun. Sobrang dami ng tao, at hindi niya alam kung aabot pa siya sa susunod na Tagsibol. Sa sandaling yun, biglang nagbagsakan ng napakaraming talulot ng cherry blossom mula sa langit, at ang buong puno ay namulaklak sa harap ni Dongjun. Nabighani si Dongjun sa tanawing yun. Sinabi ni Mailmang na ibinalik lamang niya ng kauntiang oras. Isang maliit na bagay lamang yun para sa kanya. Habang nakikita ni Dongjun ang kagandahan sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Naalala niya ang panahon noong bata pa siya. Pumupunta siya sa parke na yun kasama ang kanyang mga magulang. Masaya silang lahat noong panahon na yun. Sinundan ni Mailmang ang bawat hakbang ni Dongjun. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Dinala niya si Dongjun sa amusement park. Sa loob ng parke, magkasama silang umupo sa Ferris wheel. Tumingin si Dongjun sa tanawin sa labas ng bintana. Bigla siyang napaisip tungkol sa maraming bagay. Nais niyang kapag nawala na siya, wala na sanang makaalala sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na malulungkot ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang pag-alis. Tiningnan ni Mailmang ang mabait na dalaga sa kanyang harapan. Lumapit siya at hinalikan ito. Medyo nahiya si Dongjun dahil hinalikan siya ni Mailmang nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Sinabi ni Mailmang na sa hinaharap, maaaring magkaroon ng ilang maliliit na kahilingan si Dongjun. Matutulungan niya itong matupad ang mga yon. Nasabi na ni Dongjun ang kanyang kahilingan.
Sinabi na niya kay Mayalmang noon sa isang maulang araw na nais lamang niyang mahalin siya ni Mayalmang. Ngayon ay lumakad si Mayalmang sa kanyang harapan. Sinabi niya na hindi na kailangang hilingin yun. Magtatanong sana si Dongjun kung bakit nang biglang may bumangga sa kanya na isang babae. At nang tumingin siyang mabuti, natuklasan niyang ang babaeng yun ay ang kanyang ina. Naramdaman ni Mayalmang na maaaring namimiss ni Dongjun ang kanyang pamilya. Kaya ibinalik niya muli ang oras. Sinabi ni Mayalmang ang kanyang sagot kanina. Nais niyang mahalin din siya ni Dongyun. Ngayon, bukod kay Dongjun, wala na siyang ibang pinapahalagahan. Kaya hindi na kailangan pang hilingin ni Dongjun na mahalin siya ni Mayalmang. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang tiyahin ni Dongjun mula sa ibang bansa at hinila ang kanyang bagahe. Magkasama silang tumira ng maraming araw, kaya mas lalong minahal ni na Dongjun at Mayalmang ang isa't isa. Ano kaya ang mga susunod na pagsubok na haharapin ng kanilang pagmamahalan? Noon, minsan nang nangarap si Mayalmang na maging isang normal na tao. Nais niyang kumain tulad ng karamihan. Nais niyang matulog tulad nila. Nais niyang mahalin tulad ng mga batang yon. Nais niyang malaman kung maaari ba siyang maging isang normal na tao. Ngunit kadalasan, ang bawat tao ay may lugar na pinupuntahan. Mamamatay sila sa dulo ng kanilang buhay. Magkaiba sila sa kanya. Palaging nagbabago ang lahat sa paligid niya. Na-realize niyang ang isang nilalang na walang pupuntahan at may buhay na walang katapusan tulad niya ay hindi kailanman magiging isang tao. Pagbalik sa kasalukuyan, tumakbo si Dongjun nang makita niya ang kanyang tiyahin. Matinding nagalit ang tiyahin ni Dongjun dahil hindi sinabi ni Dongjun ang tungkol sa kanyang karamdaman. Hindi pa rin naiintindihan ni Mayalmang ang nangyayari. Sa kabilang panig, dumating si Lee Hyun-ju upang makita sina Jin-a. Siya ang matalik na kaibigan ni Dongjun. Nagtinginan silang dalawa ng may lambing. Siya ang editor-in-chief na si Ju-won. Parehong gusto ng 2 taong ito sina Jin-a. Talagang kakaiba ang kaibigan ni Dongjun. Nais ni Lee Hyun-ju na makausap sina Jin-a. Pagkapagsabi niya nito, isinara kaagad ni Jin-a ang pinto at sinabi kay Lee Hyun-ju na bumaba at hintayin siya. Nalito si Ju-won sa sandaling yon. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tinanong ni Ju-won sina Jin-a kung dahil ba sa presensya niya kaya ganoon ang kilos niya. Kung ganoon daw, maaari siyang umalis. Humingi ng paumanhin sina Jin-a kay Ju-won. Pagkatapos ay nauutal niyang pinaalis si Ju-won sa mahinahong paraan. Mukhang tinanggihan niya ng diretsahan ang gwapong si Ju-won. Alam ni Lee Hyun-ju na naghiwalay ang dalawa. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa paghihiwalay nila ni Jin-a. Nais ni Lee Hyun-ju na pag-isipang muli ni Jin-a ang lahat. Sinabi ni Lee Hyun-ju na napakatagal niyang naghintay. 9 na taon ang lumipas. Huli na ngayon, sinabi niya na masaya siyang kasama sina Jin-a. Ngunit malamig na umalis sina Jin-a. Sino ba ang pinili niya sa huli? Sa kabilang banda, hinahabol si Dongjun ng kanyang tiyahin. Nagkunwaring pagod ang tiyahin at naupo. Hinintay niyang lapitan siya ni Dongjun at agad niya itong hinawakan. Naging matagumpay ang plano ng tiyahin. Pagkatapos ay pumasok ang tatlo upang mag-usap. Mabilis na hinila ni Dongjun si Mayalmang pababa. Sinabi niyang bastos na nakatayo si Mayalmang sa harap ng mga nakatatanda ng ganoon. Sumunod ang pagtatanong tungkol sa kasintahan ni Dongjun. Una ang pagbati. Nagtaka si Dongjun. Hindi niya alam kung paano nalaman ng tiyahin na ito ang kanyang kasintahan. Lumalabas na ipinakita ni Tak Sun-jung ang litrato ni Mayalmang sa tiyahin. Tinanong ng tiyahin kung saan nakatira si Mayalmang at kung bakit naroon pa siya sa hating gabi. Sasabihin na sana ni Mayalmang na kasama niya si Dongjun ngunit pinigilan siya ni Dongjun. Hinila niya palabas si Mayalmang at iniabot dito ang telepono. Sinabi ni Dongjun kay Mayalmang na huwag kalimutang kontakin siya. Napakamaganda raw ni Dongjun para kay Mayalmang. Masaya siyang ngumiti. Sinabi ng tiyahin ni Dongjun na hindi siya galit dahil alam niyang natatakot si Dongjun na malungkot ang ibang tao. Tinatago raw ni Dongjun ang lahat sa sarili niya. Sinabi ng tiyahin na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Pinagalitan siya dahil bakit kailangan niyang tiisin ang lahat ng mag-isa. May mga kamag-anak pa raw siya. Paano raw kung hindi pinapahalagahan ni Dongjun ang mga tao sa paligid niya? Naantig si Dongjun sa sinabi ng tiyahin. Hindi siya nakakibo at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, lumabas siya sa terasa at tinawagan si Mayalmang upang tanungin kung ano ang ginagawa nito. Hindi inasahan ni Mayalmang na napakakahawig ng tiyahin ni Dongjun sa ina ni Dongjun. Sinabi ni Dongjun na magkapatid sila kaya magkamukha. Naisip ni Dongjun na noon ay ibinalik siya ni Mayalmang. Kinaumagahan, pumunta si Dongjun at ang kanyang tiyahin sa ospital para magpa-check up. Muli namang naganyong doktor si Mayalmang. Sinabi niyang may bagong gamot at kailangan nilang humanap ng mga taong sasailalim sa clinical trial. Kasama ang pangalan ni Dongjun sa listahan ngunit kailangan munang hintayin ang resulta ng blood test. Paglabas nila ng ospital, sinabi ng tiyahin ni Dongjun na mas pangit ang kasintahan ni Dongjun kumpara sa doktor kanina. Sumagot si Dongjun na gwapo si Mayalmang. Pagkaalis ng tiyahin, pumunta si Dongjun at si Mayalmang sa isang tindahan ng cellphone.
Bumili ng bagong telepono si Dongjun para kay Mailmang sakaling bigla itong maglaho muli. Hindi raw dahil gusto niya ng good night wishes ni Mailmang. Tinanong ni Dongjun si Mailmang kung ano ang dapat niyang gawin ngayong mayroon na itong telepono. Tinawagan ni Mailmang si Dongkyang at sinabi nitong lumabas silang tatlo. Dumating sila sa isang maliit na isla at binigyan ni Mailmang si Dongjun ng camera. Alam niyang lahat ng nasa paaralan ay namatay na at wala ng tao. Nais ng batang lalaki na makita ang kanyang teacher. Gusto niyang personal na ibigay ng kanyang teacher ang kanyang diploma. Sa oras na yun, nag-anyong teacher ng bata si Mailmang. Lumapit siya sa bata at sinabing ito ang graduation ceremony ng paaralan kaya kailangan itong dumalo. Masayang ngumiti ang lola at ang apo. Kinuha ni Dongjun ang litrato nilang tatlo. Pagkaalis nila, tinanong ni Dongkyang si Mailmang kung umiiral pa ang paaralang yon. Sinabi ni Mailmang na dahil wala na ang mga estudyante at teacher hindi na maaaring umiral pa ang paaralan. Sa sandaling yun, nabanggit ni Dongkyang si Son Yoshin sa hardin. Nakita na noon ni Mailmang si Son Yoshin sa ospital. Nakita niya si Son Yoshin na nakasuot ng damit ng pasyente. Sinabi ni Mailmang na ito ay dahil may sakit si Son Yoshin. Sinabi ni Mailmang na mula pagkasilang, palaging may sakit si Son Yoshin. Nakararanas ng matinding sakit si Yoshin hanggang sa siya ay mamatay. Nang siya ay muling buhayin, muli siyang nagkakasakit. Palagi siyang nasa ganoong siklo. Pumunta ang tiyahin at tiyo ni Dongjun upang bisitahin ang ina ni Dongjun. Nais nilang ipagkaloob ng ina ni Dongjun sa langit ang basbas para maging matagumpay ang operasyon ni Dongjun. Sa panahong ito, dinala ni Mailmang si Dongjun sa mall. Pinili ni Dongjun ang ilang pares ng sapatos para sa kanyang nakababatang kapatid. Plano niyang bilhin ang limitadong edisyon ng bag. Ngunit iisa na lamang ang natira at may isa pang customer na nais bilhin ito. Ang customer na ito ay naghintay ng 100 araw para mabili ang bag. Ginamit ni Dongjun ang kanyang kalamangan bilang may sakit. Malungkot niyang sinabi na may natitirang 100 araw lamang siyang mabuhay kaya nais niyang ibigay ang huling regalo sa kanyang tiyahin bago siya pumanaw. Nais nitong umiyak ang ibang customer. Epektibo ang pamamaraang ito. Sa wakas, nakuha niya ang bag. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa studio upang kumuha ng mga alaala sa larawan. Nais ni Dongjun ang larawan ng dalawa. Habang pauwi, patuloy na tinitingnan ni Dongjun ang larawan ng dalawa. Naramdaman niya ang labis na kasiyahan. Kinuha pa niya ang telepono ni Mailmang at ginawa itong screenshot. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo papasok sa bahay. Sinabi ni Mailmang kay Dongjun na dapat silang mag-date sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, lumitaw si Dongjun sa isang mamahaling restaurant. Umupo sila sa mesa. Nagsimula ng dalhin ng waiter ang mga unang putahe. Dumating ang tiyahin ni Dongjun, ang matalik na kaibigan ni Dongjun, at ang nakababatang kapatid ni Dongjun. Masayang kumaway sila kay Dongjun. Tiningnan ni Dongjun ang lahat na masayang nagkakasama. Naramdaman niya ang labis na kasiyahan at kasiyahan. Nang magising si Dongjun mula sa kanyang panaginip, hindi niya inaasahan na naroroon ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Masayang kumain ang lahat ng magkasama. Pumunta si Mailmang upang makita si Son Yoshin. Sa panahong yun, labis na may sakit si Son Yoshin. Kailangan niyang ihiwalay ang sarili gamit ang kurtina. Humingi ng paumanhin si Mailmang dahil hindi niya nakinig kay Son Yoshin noon. Simula ngayon, hindi na siya magiging ganoon. Sinabi ni Mailmang na hindi ito isang kasunduan, kundi ang kanyang pagsuko. Tinanong ni Son Yoshin kung bakit nais ni Mailmang maging mabuting bata. Sinabi ni Mailmang na susubukan niyang maging mabuting bata upang hindi mangyari ang kinatatakutan ni Son Yoshin. Sinabi ni Mailmang na si Son Yoshin ay mas kawawa kaysa kay Dongjun. Nagpasalamat siya kay Son Yoshin dahil siya ang lumikha sa Mailmang ngayon. May ilang manunulat na tumangging i-renew ang kanilang kontrata, at hindi rin sila nais makipagtulungan sa kumpanya ni Dongjun. Ipinahayag ng mga manunulat na si Dongjun lamang ang dapat mamuno bago sila papayag. Nagalit ang direktor kaya hiningi niya kay Ju-won na humanap ng solusyon. Sinabi ng section chief ng diretso sa mukha ng direktor na siya ang nagdulot ng problema kaya siya ang dapat mag-ayos nito. Pagkatapos magsalita, bumalik si Ju-won sa kanyang mesa. Sinuri niya ang mga mensahe ni Gina. Nakipagkita si Ju-won ng pribado kay Lee Hyun-ju. Nais niyang makipag-usap kay Lee Hyun. Tinanong ni Lee Hyun-ju kung problema ba ito ni Gina. Sinabi ni Lee Hyun-ju na kung problema niya ito, ayaw niyang magsalita. Pagkatapos, pinalayas niya si Ju-won sa elevator. Naupo si Dongjun nang mag-isa sa kalye. Lumitaw si Mailmang at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi niya na hindi maginhawa ang hindi pagsama sa isa't isa. Naramdaman din ito ni Dongjun. Nang humarap na si Mailmang upang umalis, hinawakan siya ni Dongjun. Maingat niyang sinabi na nais niyang mabuhay ng kaunti pa. Maaari ba siyang tulungan ni Mailmang? Direktang sinabi ni Mailmang na hindi. Hindi niya magagawa yon dahil siya ay si Mailmang. Alam na ito ni Dongjun. Nais lamang niyang magtanong. Sa bawat pagkakataon na nakikita siya, ano ang iniisip niya?
Palaging sinasabi sa kanya na kailangan niyang mabuhay, tama ba? Habang siya mismo ay laging may walang buhay na tingin sa mata na parang patay na. Dumating si Mael Mang sa isang puno. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki. Sinabi ng matanda na napakaganda ng puno habang namumulaklak, ngunit ngayon natuyo na. Sinabi ni Mael Mang na dahil hindi na ito matagal mabuhay. Naisip ng matanda na kung ganoon, gaya rin ito sa kanila. Naalala ni Mael Mang ang mga oras kasama si Dong Jun. Naalala niya ang sinabi ni Dong Jun. Sinabi nito sa bawat pagkakataon na nakikita siya, ano ang iniisip niya. Biglang naisip ni Mael Mang ang isang bagay. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Dong Jun. Sa panahong yun, nakatayo siya sa bubungan. Lumapit siya kay Dong Jun at sinabi na mahal niya siya. Mahal niya siya ng lubos. Nais malaman kung gaano kakatamis ang romantikong damdamin sa pagitan nila. Nang malaman ni Mael Mang na kaunti na lamang ang natitirang oras ni Dong Jun sa kanya, nagpasya siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Ito na ang ikasyam na beses na ipinagtapat ni Mael Mang ang kanyang damdamin kay Dong Jun. Labis na naantig si Dong Jun. Kung ganoon, magpakasal na tayo. Pagkatapos, mahalin natin ang isa't isa. Mula sa araw na yon, masigasig na nagtinginan ng dalawa sa isa't isa. Sa oras na ito, dumating ang tiya ni Dong Jun para hanapin siya. Samantala, nakaupo si Mael Mang at kausap si Dong Jun sa telepono. Biglang tumunog ang doorbell. Dumating si Dong Jun sa kanyang pintuan. Hindi inasahan ni Mael Mang na personal siyang pupuntahan nito. Gusto siyang sorpresahin ni Dong Jun. Sinabi ni Mael Mang na dapat ay nag-text muna ito bago pumunta. Para kay Dong Jun, kailangan niyang maging masigla at maagap kapag umiibig. Nagtanong si Mael Mang kung ganoon ba talaga ang pagmamahal. Nagkunwari namang walang alam si Dong Jun at sinabing hindi niya maalala ang mga sinabi niya. Tinanong siya ni Mael Mang kung bakit siya umiiwas. Nagdahilan si Dong Jun na baka kulang sila sa espasyo. Sinabi ni Mael Mang na maliit man ang kama, magkasama pa rin silang natulog. Lumapit si Mael Mang at sinabi kay Dong Jun na ibaba ang plorera. Akala ni Dong Jun ay natatakot itong mabasag ang mamahaling plorera. Ipinaliwanag ni Mael Mang na kapag hawak niya ang plorera ay wala siyang libreng kamay. Lumapit siya kay Dong Jun at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Palapit na sana siya upang halikan si Dong Jun nang biglang tumunog ang telepono. Nasira ang romantikong sandali. Sa oras na ito, inaakusahan sina Jin A ni si Offer G ng plagiarism. Ngunit ang totoo, naghahanap lamang siya ng dahilan upang asarin sina Jin A. Matalim at walang modo ang pananalita niya. Naiinis sina Jin A hanggang hindi siya makapagsalita. Nang buksan ng editor-in-chief ang pinto, nadatnan niyang hawak ni Jin A ang isang computer at ihinahagis yun kay si Offer G. Tinawag niya itong maruming hampas lupa. Akala ni si Offer G ay nababaliw na sina Jin A. Lalo pang nagalit sina Jin A nang marinig yun at muntik nang ihagis ang isang upuan sa kanya. Agad siyang pinigilan ni Ju Wong. Sinabi ni Ju Wong na kasing dumi ng pagkatao ni si Offer G ang kanyang mga isinulat. Nainis si Offer G at tinanong kung kanino panig si Ju Wong. Sagot ni Ju Wong, nasa panig siya ng mananalo. Dinala ni Mael Mang si Dong Jun sa kanyang hardin. Sinabi ni Dong Jun na dapat ay nagkita sila sa isang bukas na lugar upang madali siyang makatakas. Sinabi ni Mael Mang na maaari siyang tumakas mula kay Mael Mang, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Dong Jun. Nagkatitigan sila at masayang tumawa. Maganda ang buwan ngayong gabi, ngunit para kay Mael Mang, mas maganda si Dong Jun. Sinabi ni Dong Jun na dapat ay pinag-isipan muna niya bago sabihin ang ganoong salita. Ang totoo, naantig siya matapos marinig yun. Inihatid ni Mael Mang si Dong Jun pauwi. Gusto sana ni Dong Jun anyayahan si Mael Mang na kumain ng inihaw. Kapag pumayag si Mael Mang, mahihirapan siya sa sitwasyon. Ngunit hindi natakot si Mael Mang. Kaya pumasok silang dalawa sa loob ng bahay. Sa oras na yun, kumakain sina Tak Son Jung, ang tiya ni Dong Jun at ang asawa nito. Sumabay sila sa pagkain kasama ang lahat. Naging masaya si Mael Mang na makasama ang mga tao. Inalok siya ng asawa ng tiya ng isang basong alak. Balak sana ni Tak Son Jung ipakilala ang pangalan ni Mael Mang, ngunit hindi niya ito alam. Nang tanungin, sinabi ni Mael Mang ang pangalang ibinigay sa kanya ni Dong Jun. Sinabi niyang Mael Mang. Pumunta ang tiya upang kumuha ng ilang lata ng beer at natuklasang naroon ang memorial photo ni Dong Jun. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at napahagulgol. Napansin ni Dong Jun na matagal nang hindi lumalabas ang tiya kaya sumunod siya sa loob. Nadatnan niyang hawak ng tiya ang larawan niya habang umiiyak. Naluha rin si Dong Jun at tahimik na bumalik sa hapag. Kita ni Mael Mang ang lungkot sa mga mata ni Dong Jun. Nagkunwari naman ang tiya at si Dong Jun na masayang nakikipagkainan. Pagkatapos kumain, inihatid ni Dong Jun si Mael Mang pauwi. Gusto ni Mael Mang na sabihin ni Dong Jun ang totoong nararamdaman niya. Kapag nakikita niya itong malungkot, hindi niya alam ang iniisip nito. Tinanong ni Dong Jun kung ano ang gusto niyang sabihin niya. Sagot ni Mael Mang, gusto niyang marinig ang mga salita ng pag-ibig. Hindi alam ni Dong Jun ang sasabihin, kaya umuwi na muna siya. Kinabukasan, pumunta si Dong Jun upang bisitahin si Son Yoshin.
Sinabi ni Dongjun na dati ay iniiwasan niya ang mga Diyos. Ang nilalang na tinatawag na Diyos. Hindi niya inaasahan na ngayon ay kailangan niyang pasanin ang mabigat na mundo sa kanyang maliit na balikat. Ngumiti si Son Yoshin at sinabi na kamakailan, puro magagandang salita lamang ang naririnig niya mula sa lahat. Nang umalis si Dongjun, sinabi ni Son Yoshin sa kanya na ang tanging makakatulong kay Dongjun sa ngayon ay si Dongjun mismo. Nilikha ni Son Yoshin si Mael Mang para sa mga tao. Nagpasalamat si Son Yoshin kay Dongjun sa regalo. Pumunta si Dongjun sa ospital para sa isang check-up. Nais ng doktor na imbitahan siya sa kasal nito. Medyo nagselos si Dongjun. Biglang lumitaw si Mael Mang at hinabol ang imbitasyon. Nang tiningnan ni Mael Mang ang pangalan, wala ang pangalan ni Dongjun dito. Naramdaman niyang maswerte siya. Akala ni Dongjun na sinusundan siya ni Mael Mang. Parang nakalimutan ni Dongjun na ito ay lugar kung saan naganap ang napakaraming pagkawasak. Sinabi niya na ito ang perpektong taguan niya. Sinabi ni Dongjun na masyado namumukod-tangi ang mukha niya upang itago. Pagkatapos, pumunta si Dongjun upang makita ang kanyang kasamahan. Sinabi ng kasamahan na binago niya ang kanyang hiling. Nais niyang gumaling agad si Dongjun. Tinanong niya si Dongjun kung sino ang nakaupo sa likod niya. Mula noon, nakita ng kasamahan na nakatitig siya kay Dongjun. Sinabi ni Dongjun na siya ang kanyang kasintahan. Sinabi ni Dongjun sa kasamahan na magpanggap na hindi niya nakikita. Pagkatapos, dinala ni Mael Mang ang kasamahan upang makilala ang estudyanteng nakita nila noong nakaraang pagkakataon. Sinabi ni Dongjun na humiling si Autor Dangona ng kanyang autograpo. Sinabi niya, Dongjun, ibigay mo ang iyong kamay. Pipirmahan ko para sa iyo. Nang makita ni Mael Mang ang tagpong ito, labis siyang nagselos. Tinanong ni Dongjun ang estudyante kung pipiliin niya ang taong mahal niya, masisira ang mundo. Ngunit kung poprotektahan niya ang mundo, mawawala ang taong mahal niya. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin upang magkaroon ng masayang wakas. Nag-iisip si Mael Mang sa panahong yun. Sinabi ng autor na basta't walang iibig ang pangunahing tauhan, ayos lang. Bagaman malungkot ang pangunahing tauhan, sa kabaligtaran, mabubuhay ng masaya ang lahat sa mundo. Ipinadala ni Dongjun ang autograpo ng estudyante kay Autor Dangona. Sa wakas, pumayag ang babaeng autor na sumailalim sa operasyon. Naninigarilyo si Mael Mang nang biglang tumakbo si Dongjun at itinapon ang kanyang sigarilyo. Sinabi ni Dongjun na siya ay baliw. Bakit niya hinahawakan ang bagay na nakakasama sa katawan? Sa panahong yun, biglang nag-propose si Mael Mang kay Dongjun na pakasalan siya. Hinawakan nila ang isa't isa sa kamay. Nagmakausap sila, natulog sila ng magkasama, kaya hindi ba dapat silang magpakasal sa susunod? Naramdaman ni Dongjun na masyado pang maaga. May ilan pa siyang dapat gawin. Inisip ni Mael Mang na kung nais niyang makasama ang isang tao habang buhay, kailangan niyang pakasalan ng taong yon. Pagkatapos, dinala ni Dongjun si Mael Mang upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Sinabi niya na bago magpakasal, dapat munang ipakilala ni Mael Mang ang sarili sa kanyang mga magulang. Ipinakilala ni Mael Mang ang sarili bilang kasintahan ni Dongjun, umaasang papayag ang kanyang mga magulang sa kanilang pag-aasawa. Sinabi ni Dongjun, hindi ka ba luluhod? Sinabi niya na tumanggi na ang kanyang ama noon. Pagkatapos, nagdaos siya ng kaarawan para kay Mael Mang. Sinabi ni Dongjun na matutupad niya ang isang hiling ni Mael Mang, maliban sa kasal. Sinabi ni Mael Mang na nais niyang mabuhay siya, at matutupad ang hiling na yon. Nais ni Mael Mang na mabuhay si Dongjun ng masaya sa mundong kanyang minamahal, ngunit kailangan pa rin niyang mahalin siya. Halos na kumpleto na ni Dongjun ang lahat ng kailangan niyang gawin, ngunit naroon pa rin ang pinakamahirap at masakit na bagay, ang makipaghiwalay kay Mael Mang. Lumabas siya at tiningnan ng lahat ng may luha sa mga mata. Upang mailigtas ang lahat, hindi maaaring magmahal si Dongjun ng kahit sino. Nag-empake si Dongjun ng bagahe at handa ng lisanin ang mundong ito. Alam na ni Mael Mang na naghihintay siya sa labas. Tinanong niya si Dongjun kung saan siya pupunta. Hinala ni Dongjun na alam ni Mael Mang na nais niyang makipaghiwalay. Sinabi niya na sa bawat labas nila ni Dongjun, alam niya ang gagawin nito o ang kanyang pakiramdam. Sa bawat ekspresyon sa kanyang mukha, lumilitaw ang salitang hiwalay. Kahit ngayon, inamin ni Dongjun na ganoon ang mga tao. Kapag nagmahal at naghiwalay, hindi na sila muling magkikita. Sinabi niya na magpakasal siya kung mabubuhay at makakabalik. Ito lamang ang paraan upang mailigtas niya siya. Tinanong siya ni Mael Mang kung hindi niya iniisip ang mga tao sa paligid niya. Sinabi ni Dongjun na susubukan niya, ngunit paano kung hindi magtagumpay? Susubukan ni Dongjun ang lahat sa natitirang oras. Matagumpay na nahulog ang loob niya kay Mael Mang. Umupo si Dongjun sa tabing dagat at tinanggal ang huling bagay sa kanyang notebook, ang makipaghiwalay kay Mael Mang. Umupo si Dongjun at umiiyak ng lubos sa desperasyon nang biglang lumitaw si Mael Mang. Akala ni Dongjun, makakatakas siya mula kay Mael Mang, pero ang talento ni Mael Mang ay habulin ng isang tao hanggang sa dulo. Galit na binalaan ni Dongjun si Mael Mang, naghiwalay na tayo, bakit ka pa sumusunod?
Nang sinubukan ni Mael Mang hawakan ng kamay ni Dongjong, itinulak niya ito palayo. Sinabi niya na kapag naghiwalay sila, hindi na sila muling makikita. Akala ni Mael Mang na nagsisinungaling lang si Dongjong, gusto niyang marinig ito mula sa puso, hindi sa bibig lang. Mula noong malaman ni Dongjong na natatakot siyang mawala hanggang sa makilala niya si Mael Mang, inis niya sa kanya, at saka niya siya minahal. Sa lahat ng panahong yun, hindi niya nasabi ang tunay na nararamdaman niya sa puso. Palaging nagpapanggap na malakas si Dongjong. Gusto ni Mael Mang na mailabas ni Dongjong ang lahat ng nakatago sa puso niya. Labis na naantig si Dongjong sa sinabi ni Mael Mang. Umiyak si Dongjong at sinabi ang kanyang mga hiling. Nais niyang mabuhay kasama si Mael Mang, si Tak Xianzhou, ang kanyang tiya, ang kapatid na babae, at lahat ng mahal niya. Niyakap siya ni Mael Mang at sinabi rin niyang nais niyang mabuhay kasama si Dongjong at lahat ng mahal nila. Pagkatapos, umupo silang magkasama at nag-usap ng matagal. Sinabi ni Dongjong kay Mael Mang na pareho silang nagmula sa parehong mga bituin. Kung babalikan ang nakaraan, nagsimula sila sa parehong lugar. Sinabi ni Mael Mang na dahil pareho silang nakabalik sa parehong lugar, hindi na sila muling magkakahiwalay. Ibinalik niya ang Pulse Heiress kay Dongjong bilang tanda na hindi na sila muling maghihiwalay. Samantala, sinisisi ng direktor sina Gina sa pagtatalo kay Author G na naging dahilan para tumigil si Author G sa pakikipagtulungan. Gusto ng direktor na personal na humingi ng tawad sina Gina. Sinabi ng direktor na kung wala si Author G, malulugi ang kumpanya. Hindi sumang-ayon si Ju-won. Hindi niya matiis ang personalidad ni Author G. Sinabi ni Ju-won na kung yayain muli si Author G, magbibitiw siya. Inisip ng direktor na hindi makakaya ni Ju-won ang buhay kung aalis. Sinabi ng direktor na dapat kumilos na parang ang ama ni Ju-won ang may-ari ng gusali, dahil siya ang totoong may-ari. Sinabi ni Dongjong kay Mael Mang ang mga kwento ng kanyang pagkabata. Masaya si Mael Mang na marinig ito. Habang kumakain si Dongjong, sinusundan siya ni Mael Mang. Nang makita siyang masayang nakatingin sa mga bata, gusto niyang maglagay ng mahika para maging inosente si Dongjong. Parang bata, naglakad silang dalawa. Ipinagpatuloy ni Dongjong ang pagkukwento ng kanyang pagkabata. Tinanong ni Mael Mang kung lumaki na ba siya. Ngumiti si Dongjong at sinabi na patuloy pa rin siyang lumalaki. Nang makita ni Mael Mang ang ngiti ni Dongjong, naantig siya ng 9 na beses. Tumigil siya sa paglakad ng kalahating araw. Samantala, nais ni Mael Mang sorpresahin si Dongjong. Dinala niya ang lahat sa harap niya. Dumating ang tiya at niyakap si Dongjong. Gabi yun, at nais ng asawa ng tiyahin na makipag-usap kay Dongjong. Sinabi niya sa tiyuhin na siya ay duwag, hindi alam kung paano magtago, at pinapahirapan ng lahat sa kanyang pag-aalala. Nalilito si Dongjong at hindi alam ang gagawin. Kung mabubuhay siya, mamamatay si Mael Mang. Kung ililigtas niya ito, mamamatay ang lahat. Hindi alam ni Dongjong ang gagawin. Nang marinig siya ni Dongjong, hindi maintindihan ng kanyang tiyuhin ang sinasabi niya. Sinabi niya kay Dongjong na huwag mag-alala dahil pamilya sila. Habang nag-uusap siya at si Mael Mang, nagpasalamat siya sa kanya sa pagtawag sa lahat. Natakot siya na mag-aalala ang lahat tungkol kay Dongjong. Pinayuhan ni Gina si Tak Xianzhou na alagaan ng higit ang damdamin ni Dongjong. Nag-dinner sila ng sabay-sabay. Napaka-maayos ng kapaligiran dahil ang kanyang matalik na kaibigan at si Tak Xianzhou ay palitang naghahain ng pagkain kay Dongjong. Hindi na mapigilan ni Dongjong ang kanyang damdamin at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nakatayo si Mael Mang nang mag-isa sa tabi ng dagat. Naramdaman niya na nagkasakit at nawala ng malay si Xian Yoshin. Sinabi niya kay Dongjong na pupunta siya sa ospital sandali at babalik agad. Sinabi ni Dongjong na siya muna ang pumunta. Pupunta rin siya mamaya. Nang makaharap niya si Xian Yoshin, sinisi ni Mael Mang siya sa hindi pagsabi sa kanya ng maaga. Ngunit inisip niya na lahat ay itinakda na. Ngayon, naalala ni Mael Mang kung bakit ayaw niyang magmahal. Dahil kapag nagmahal ka, masasaktan ka. Nang mawala si Dongjong, labis siyang nagdusa. Kung ganoon, hindi siya dapat nagmahal noon pa man. Pinagaan ni Xian Yoshin ang damdamin ni Mael Mang. Sinabi niya na ang mga Diyos ay likas na nabubuhay para sa mga tao, at isa siya sa mga Diyos na iyon. Kaya dapat siyang mabuhay para sa mga tao at mag-alay para sa mga tao. Umalis si Mael Mang sa silid. Sa panahong yun, dumating na rin si Dongjong sa ospital. Ramdam niya ang kalungkutan ni Mael Mang nang tumingin siya sa mga mata niya. Hinawakan ni Dongjong ang kanyang kamay upang aliwin siya. Sa daan, tinanong ni Dongjong ang tungkol sa kalagayan ni Xian Yoshin. Sinabi ni Mael Mang na hindi na magtatagal ang buhay ni Xian Yoshin. Isa rin itong karaniwang pangyayari. Nakita niya ang isang motorsiklo na tumatakbo patungo sa bata. Hindi niya sinasadyang tumakbo at nailigtas ang bata. Hindi yun bagay na dapat gawin ni Mael Mang. Nang tiningnan ni Dongjong si Mael Mang, naramdaman niya na ngayon ay naging mapagmahal na siya. Tinanong niya kung ayos lang ba ang mailigtas ang batang yun. Sinabi niya na hindi ito tama noon, ngunit nailigtas na niya ito. Minsan, napagkamalan niya ang mga ito bilang siya. Tinawag ng direktor si Dongjong sa opisina. Galit ang mga mata ng direktor.
Nang pumasok si Dongjong, lumuhad siya at humingi ng tulong kay Dongjong upang iligtas ang kumpanya. Dahil nag-resign sina Dongjong at Juwong, ayaw nang pumirma ng kontrata ang mga autor sa kumpanya. Halos mabangkarote na ang kumpanya. Sinabi ng direktor na ayos lang kung hindi makapasok si Dongjong dahil sa sakit. Ngunit hiningi niya na kumbinsihin si Juwong. Pumunta si Dongjong upang hanapin si Juwong. Tinanong niya kung siya ang may-ari ng gusali. Sinabi ni Juwong na hindi siya, kundi ang kanyang ama. Marami pang iba pang gusali ang kanyang ama. Ang gusaling ito ang pinakamaliit. Sinabi ni Juwong na bubuksan niya ang sarili niyang kumpanya. Nais niya na magtrabaho si Dongjong para sa kanya. Basta gumaling siya at magtrabaho sa kumpanya ni Juwong, itataas agad siya sa posisyon ng department head. Sinabi ni Dongjong na hihingi siya ng sahod na sobrang taas na hindi kayang bayaran ni Juwong. Sinabi ni Juwong na kung gagawin yun, itataas niya siya bilang CEO. Ngunit hindi mahalaga kay Dongjong ang titulo, kundi ang sahod. Nang malaman ni Dongjong na si Lee Hyun-ju ang nasa gusali, pumunta siya upang makita siya. Tinutukso ni Dongjong si Lee Hyun-ju na dahil mahusay siya sa paglangoy, siguradong mahusay din siya sa diving. Tinanong siya ni Lee Hyun-ju tungkol sa pagtalon at paghihiwalay kay Jin-a. Sinabi ni Lee Hyun-ju na kaayla hilakbot ang ganitong paraan ng paghihiwalay. Tinanong ni Dongjong kung bakit ginagawa ng mga tao ang ganitong kaayla hilakbot na bagay. Namula si Lee Hyun-ju at hindi alam ang sasabihin. Patuloy na binigyang din ni Dongjong ang pangalan ni Jin-a at pagkatapos ay umalis. Nang bumalik siya sa bahay, nagulat si Dongjong dahil ang kanyang bahay ay konektado sa bahay ni Mailmang. Pagkatapos, masayang humiga siya sa kondongan ni Mailmang upang ibahagi ang damdamin at pakawalan ng emosyon. Magkasama silang naging malapit na parang mag-asawa. Dumating si tiya ni Dongjong upang bisitahin ang doktor noong nakaraang beses. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkunwaring doktor si Mailmang. Sinabi ng mga staff dito sa tiyuhin ni Dongjong na walang doktor tulad ng inilarawan ng tiyuhin. Nagsimulang magduda ang tiyuhin. Nag-hire si Dongjong ng driver ng motor taxi upang magkunwaring doktor upang linlangin siya. Sa panahong yun, dumating ang isang matandang babae. Sinabi ng matanda na may mga multo sa ospital. Maraming tao ang nakakita sa doktor tulad ng inilarawan ng tiyuhin ni Dongjong. Inisip ng tiyuhin ni Dongjong na ang matandang babae ay pinasok ng multo, kaya nagsalita siya ng kalokohan. Sinabi ng matanda na kung hindi ito multo, linlangin lamang ni Dongjong ang tiyuhin. O tulad ng hinala ng tiyuhin ni Dongjong, nag-hire si Dongjong ng driver ng motor taxi sa labas ng ospital upang linlangin ang tiyuhin. Ngayon, nalaman ng tiyuhin ni Dongjong na siya ay niloko. Labis siyang nalungkot at biglang nakaramdam ng hindi maganda. Sa panahong yun, nasa bubong si Dongjong at si Mailmang. Sinabi ni Dongjong na kung siya'y muling ipapanganak, gusto niyang maging buwan. Tinanong niya si Mailmang kung ano ang gusto niyang gawin kung maibabalik ang oras. Sinabi ni Mailmang na nais pa rin niyang makilala si Dongjong at mahalin siya. Kinuha ni Dongjong ang crystal ball na ibinigay ni Son Yoshin sa kanya nung nakaraan at ibinalik ito kay Mailmang. Nang panahong yun, tumawag ang ospital para sabihing nasa coma ang kanyang tiyahin. Agad na nagmadaling pumunta si Dongjong sa ospital, ngunit sa kabutihang palad, ang tiyahin niya ay nagkasakit lang sa tiyan. Nais ng tiyahin na marinig ang paliwanag ni Dongjong tungkol sa doktor. Hindi alam ni Dongjong kung ano ang sasabihin. Sinabi ng tiyahin na dapat pumunta si Dongjong sa ospital, ngunit sinabi ni Dongjong na kahit pumunta siya o sumailalim sa operasyon, hindi siya mabubuhay. Labis na nadismaya ang tiyahin kaya pinauwi si Dongjong. Paglabas niya sa ospital, nakatagpo niya si Son Yoshin. Humingi ng tulong si Dongjong kay Son Yoshin. Hindi niya alam ang dapat gawin. Sinabi ni Son Yoshin na tutulungan niya si Dongjong. Bagamat hindi niya kayang gawing buhay si Dongjong, kaya niyang baguhin ang kapalaran ni Mailmang at Dongjong. Paghiwalayin niya ang dalawa mula sa kapalaran ng isa't isa, parang wala nang nangyari. Sa ganitong paraan, hindi na maalala ni Dongjong ang anumang bagay na may kaugnayan kay Mailmang. Magpapatuloy ang kanyang buhay ayon sa dating kapalaran. Ito rin ang magpipigil sa mundo na masira at sa mga mahal ni Dongjong na mamatay. Tulad ng inaasahan, pinili ni Dongjong na baguhin ang kanilang kapalaran. Ngayon, hindi na nila kilala ang isa't isa at bumalik sa dati ang lahat. Nagpatuloy si Mailmang sa kanyang trabaho. Pinapahirapan niya ang mga taong nang ahas manghimasok sa kanyang teritoryo at sirain ang iba. Sa isang eksena, may isang lalaki na sinubukang sunugin ang isang gusali. Nang ihagis ng lalaki ang lighter, biglang lumitaw si Mailmang at natakot ito. Ibuhos ni Mailmang ang gasolina sa lalaki at inilagay ang sigarilyo sa kanyang bibig, sabay sabi, hayaan mong bigyan kita ng apoy. Pinapahirapan ni Mailmang ang mga taong nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang lugar. Destruction ang kanyang karapatan, kung may nagnanakaw sa kanyang trabaho, mapapahamak. Una ang pusa, pagkatapos ay sunog. Sunod ay ang mga bata, matatanda, at buntis na kababaihan. Hawak niya ang mga kriminal na ito sa kanyang kamay. Matapos pumili si Dongjong na baguhin ang kanilang kapalaran, bumalik sa normal ang kanyang buhay.
Pumunta siya sa ospital upang tapusin ang admission procedures. Samantala, pumunta si Mailmang kay Son Yoshin. Ramdam niya ang pagkadismaya sa tao na minamahal ni Son Yoshin, ang labis na sakripisyo para sa sangkatauhan na naging dahilan ng pagkakasakit niya at pagkaparalisa sa kama. Nang lumingon si Mailmang para umalis, humingi ng paumanhin si Son Yoshin. Malamig na lumakad palabas si Mailmang. Sa labas ng ospital, muling nakatagpo ni Mailmang si Dongjong. Nakita ni Dongjong si Mailmang at nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam. Alam ni Mailmang na gwapo siya, ngunit abala siya sa kanyang ginagawa. Pagkalipas ng ilang sandali, ramdam ni Mailmang na pamilyar ang babae, parang nakita niya ito noon. Kinabukasan, dinala ni Ji na si Dongjong sa ospital at naglinis sila ng kwarto. Paglabas nila, narinig nila ang chismis mula sa matanda na ang ospital ay pinaniniwala ang may multo. Nahulog ang pulsares ni Dongjong. Narinig niya ang busina ng kotse, at nung pinapahirapan ni Mailmang ang isang tao, natuklasan niya na naroon si Dongjong. Nagpanggap si Dongjong na hindi nakakita. Naupo silang magkasama at nag-usap. Nagdala si Dongjong ng kape para kay Mailmang. Sinabi ni Mailmang na hindi siya kumakain o umiinom. Akala ni Dongjong na multo ito kaya hinawakan niya ito para makumpirma. Hindi maintindihan ni Dongjong kung bakit gwapo ang mga multo. Binasa ni Mailmang ang isipan ni Dongjong at tinanong kung nakilala na niya siya noon. Sinabi ni Dongjong na nakilala niya ito sa ospital noon at tinulungan siya. Hindi inaasahan ni Mailmang na makita ni Dongjong ang kanyang tunay na anyo. Sinabi ni Mailmang kay Dongjong na malapit na siyang mamatay, anuman ang gawin niya. Tahimik si Dongjong ng 5 segundo. Malamig na umalis si Mailmang. Nagtaka si Dongjong kung bakit may ganitong masamang tao. Akala ng taong hinahabol ni Mailmang na nakatakas siya, pero bigla siyang nahimatay. Nang magising, nakulong siya sa isang bar aisles. Gusto ni Mailmang na maranasan ng taong ito ang pakiramdam ng pagkakakulong, tulad ng ginawa niya sa kanyang anak. Humingi ng tawad ang lalaki at nagpakumbaba kay Mailmang. Malamig na umalis si Mailmang. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Pumunta siya kay Son Yoshin at nakaramdam ng kakaiba, may nakilala siyang tao. Masaya si Mailmang habang naglalaro, pero nang mahuli siya ng isang kakaibang tao, sinabi niyang mamamatay din ang taong yun sa susunod na buwan. Tumingin siya sa flower pot, at tinanong si Son Yoshin kung ano yun. Ang bulaklak ay malapit ng malanta. Sinabi ni Son Yoshin na ang bulaklak sa paso ay sumisimbolo sa pagkakaroon ni Mailmang. Noong gabing yun, pumunta si Dongjong sa bubong upang tingnan ang lungsod. Muli siyang nakatagpo ni Mailmang. Sinabi niya na naapektuhan siya ni Dongjong. Kung gusto niyang mamatay, dapat siyang mamatay sa ibang lugar. Sinabi niya na ang terasang ito ay para sa lahat, hindi sa kanya. Sumagot si Mailmang na ang bubong na ito ay sa kanya. Kaya dapat mamatay si Dongjong sa ibang lugar. Naiinis si Dongjong dahil patuloy siyang ginugulo ni Mailmang. Sinabi ni Dongjong na gusto niya ngayon ay masira na lang ang mundo. Nagsimulang tamasahin ni Mailmang ang sinabi ni Dongjong. Lumapit siya kay Dongjong at nakaramdam ng kasiyahan sa kanya. Inisip niya na may potensyal din si Dongjong. Nagsimulang matakot si Dongjong kay Mailmang. Nang pumasok siya sa elevator, sumunod siya. Inisip niya na sinusundan siya ni Mailmang. Ngunit sinabi ni Mailmang na hindi niya siya sinusundan. Sinabi niya kay Dongjong na malapit na siyang makaranas ng matinding sakit ng ulo. Nang panahong yun, nagsimula nang maramdaman ni Dongjong ang matinding sakit ng ulo. Siya ay bumagsak. Ang sakit ay parang hinampes ng martilyo ang kanyang ulo. Nang hihingi siya ng tulong kay Mailmang. Tinanong ni Mailmang kung ano ang gagawin niya para sa kanya kung tutulungan siya. Habang hawak ang kamay ni Mailmang, unti-unting nakabawi si Dongjong ng kamalayan. Humiling siya kay Dongjong na hilingin sa kanya na wasakin ang mundo. Tinanong niya si Dongjong kung hindi niya nararamdaman na ito ay hindi patas. Isang mabait na tao tulad niya ang kailangang mamatay, habang ang masasama ay nabubuhay ng matagal. Sinabi niya kay Mailmang na kahit hilingin niya, magagawa ba niya ang hiling? Gusto niyang ipaliwanag ni Dongjong tungkol sa pulsares. Dahil kapag hinawakan niya ang kamay niya, ligtas siya. At parang ganoon, akala ni Dongjong na isang pagkakataon lamang yun. Natagpuan ni Mailmang ang batang babae sa harap niya na mahirap kumbinsihin. Kaya ginamit ni Mailmang ang kanyang talento. Nang buksan ni Dongjong ang mga mata, isang malawak na dalampasigan ang kanyang nakita. Nagulat si Dongjong at tinanong kung bakit nagagawa yun. Nakita niya na gusto ni Dongjong na mapunta sa lugar na yun sa kanyang isip. Kaya dinala niya siya rito. Sino siya? Hindi siya multo, at hindi rin tao. Tama, dahil siya ay isang destroyer. Gusto niyang hilingin ni Dongjong na wasakin ang mundo. At tutulungan niya si Dongjong na makatakas sa sakit hanggang sa siya ay mamatay. Hawak niya ang kamay niya. Kung papayag si Dongjong, ibigay ang kamay niya. Ang dalawa ay pipirma ng kontrata. Ayaw ni Dongjong. Sinabi niya na kung hindi sumasakit ang kanyang ulo, mas sasaktan niya ang sarili sa ibang lugar. Pansamantalang naakit siya, tiningnan niya si Mailmang. Tumitig si Mailmang sa mga mata ni Dongjong. Ramdam niya ang kabigatan. Maingat niyang hinaplos ang buhok niya.
Pagdating niya sa bahay, hindi pa rin niya makalimutan ang pakiramdam na yun. Hindi maintindihan ni Dongjung kung bakit patuloy na umaagos ang kanyang luha. Ang mga gilid ng mga mata ni Mailmang ay pula rin. Lumitaw ang unang luha sa kanyang buhay. Pumunta siya kay Son Yoshin upang magtanong. Ngunit tila alam na niya na may ginawa si Son Yoshin sa kanya. Sinabi ni Son Yoshin na hindi yun siya, kundi si Dongjung. Galit na umalis si Mailmang. Sinabi ni Son Yoshin na biglang nabuhay muli ang isang puno. Dito lamang niya napagtanto na may mga bagay na hindi mababago. Naalala ni Dongjung ang pangalang ibinigay niya kay Mailmang. Kinuha niya ang kanyang telepono, tiningnan ang pangalan ni Mailmang at sinubukang tumawag. Sa panahong yun, biglang bumukas ang elevator. Tumunog ang telepono ni Mailmang. Tinanong ni Dongjung si Mailmang kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Nang magkatitigan sina Dongjung at Mailmang ng kalahating araw, hinanap na si Dongjung ng kanyang tiyahin. Agad niyang hinila si Mailmang papasok sa elevator, iniisip kung kaya ba siyang hinanap ni Mailmang dahil namimiss siya. Nang makarating sila sa parking lot, napansin ni Dongjung na bigla siyang umiyak, at kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit. Nagpunta sila sa malapit na kafe. Tinanong ni Mailmang si Dongjung kung nakita na ba niya ang isang maikling buhok na babae sa ospital. Napaisip si Dongjung at sinabi na nakita niya ang babaeng yun. Tinanong ni Mailmang kung may ginawa ang babaeng yun kay Dongjung. Sinabi ni Dongjung na binuksan niya ang takip ng bote para sa babae, at nagpasalamat ito sa kanya, at sinabihan pa siya na pumunta sa rooftop para tingnan ang lungsod. Tinanong ni Dongjung si Mailmang kung siya ba'y umiyak noon. Napahinto si Mailmang at pinalitan ang usapan. Tinanong niya kung sino ang tinawagan ni Dongjung sa elevator. Sinabi ni Dongjung na habang umiiyak, may kakaibang iniisip sa kanyang isip, kailangan niyang tawagan ng isang tao, pero hindi niya alam kung sino yun. Ang numero ng telepono ay nakasave sa kanyang phone. Nang lumabas, patuloy niyang iniisip ang pangalan, Mailmang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadapa siya at nahulog kay Mailmang. Inisip ni Dongjung na may problema sa pag-iisip si Mailmang dahil patuloy siyang sumusunod sa kanya. Pag-uwi ni Mailmang, napansin niya na may missed call mula kay Dongjung. Nang i-unlock niya ang telepono, nakita niya ang larawan nila ng magkasama. Pumunta siya kay Son Yoshin at ipinakita ang larawan. Tinanong niya kung ano ang relasyon niya kay Dongjung, ngunit hindi sumagot si Son Yoshin. Sinabi ni Mailmang na kahit ano pa ang mangyari, huwag siyang sisihin. Samantala, tinitingnan ni Dongjung ang exorcism real estate nang lumitaw si Mailmang na nag-transform bilang doktor. Nagulat si Dongjung at nagtaka kung bakit narito siya. Humingi ng paumanhin ang kanyang tiyahin kay Mailmang sa pagiging medyo bastos niya. Ngunit sinabi ni Mailmang na ayos lang yun, normal lang na maging irritable ang isang pasyente kapag hindi maayos ang katawan. Dinala ni Mailmang si Dongjung para sa full body check-up. Tinanong ni Dongjung kung ano ang trabaho niya, at sinabi ni Mailmang na para lang iligtas siya. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono ni Dongjung at napansin niya ang mga larawan, kaya na-realize niya ang isang bagay. Dumating ang lahat ng kasama sa kumpanya upang bisitahin si Dongjung, masayang nagkwentuhan. Sinabi ni Juwong kay Dongjung na kung kailangan niya ng pera, sabihin lang sa kanya. Nakita ng lahat kung gaano kalamag dati si Juwong, pero ngayon naging mabait at maasikaso siya. Sinabi ng doktor na kung ibabalat niya ang kanyang buhok ngayon, mas magiging magaan ang pakiramdam niya. Pumunta si Dongjung sa barbershop at humiling ng hairstyle ng isang celebrity. Sinabi ng may-ari ng barbershop na nakakita siya ng mga taong naka-hospital gown na pumupunta para mag-ahit ng buhok. Pinuri ng may-ari ng barbershop si Dongjung sa kanyang magandang gupit. At humiling pa siyang magpakuha ng litrato. Pagkatapos kunan ng litrato, oras na para mag-ahit ng ulo si Dongjung. Nagulat ang may-ari ng barbershop sa sinabi ni Dongjung. Sinabi ni Dongjung na gusto lamang niyang subukan ito ng isang huling beses. Naghanda na ang may-ari ng barbershop na gupitin ito. Nang magsimulang damyugo ang ilong ni Dongjung. Nang tumayo si Dongjung, siya ay bumagsak. Sinuportahan siya ni Mailmang. Nagtinginan ang dalawa ng may init ng damdamin. Nang magising si Dongjung, tila siya ay patay. Sa silid ng libing, nakasabit ang kanyang portrait. Umupo si Mailmang roon at umiiyak. Sinabi ni Dongjung sa kanya na huwag umiyak. Ngunit ngayon, si Dongjung ay isang espiritu lamang na nakatayo sa harap ni Mailmang. Nalaman na ito ay isang panaginip. Nang magising si Dongjung, nakita niya si Mailmang sa harap niya. Hinaplos ni Dongjung ang kanyang pisngi at humingi ng paumanhin. Nang lumabas siya sa pasilyo, unti-unting naalala ni Mailmang ang kanyang mga alaala kasama si Dongjung. Ngunit hindi pa rin siya sigurado na si Dongjung yun. Pumunta si Mailmang kay Son Yoshin. Nawawala si Son Yoshin nang magising si Dongjung. Nalaman ni Dongjung na siya ay nasa bahay ni Mailmang at inisip niyang siya ay dinukot. Naglakad-lakad si Dongjung sa bahay ni Mailmang, naghahanap ng daan palabas. Ngunit bawat pinto na binuksan niya ay patungo lamang kay Mailmang. Tinanong ni Dongjung si Mailmang kung panaginip lamang ang naranasan niya. Pinangarap niya na nakaupo at umiiyak siya sa harap ng kanyang portrait.
Sinabi ni Mailmang na hindi siya kumain, hindi natulog, hindi umiyak, at hindi malungkot. Lumapit siya kay Dongjung at sinabi na subukan niyang ngumiti para sa kanya. Nagulat si Dongjung kung bakit niya kailangang gawin yun. Gusto lang ni Mailmang na gawin niya yun upang malaman kung sino siya. Pagkatapos ngumiti si Dongjung, hindi pa rin niya nakilala kung sino siya. Pagkatapos, dinala niya si Dongjung sa kanyang mundo, pinalilibutan ang mga tuyong bulaklak at puno. Sinabi niya kay Dongjung na subukang alalahanin kung narito na siya dati. Ipinaalala ni Dongjung kay Mailmang na kailangan niyang alalahanin lamang ang mga magagandang bagay sa hinaharap. Sa ganitong paraan, magiging mas maganda ang lugar na ito. Pagkatapos ngumiti si Dongjung, unti-unting lumitaw ang kanyang mga alaala sa isip ni Mailmang. Upang makumpirma, lumapit siya at hinalikan siya. Lahat ay malinaw na. Unti-unting naalala rin ni Dongjung. Naalala niya ang mga sandali nang makipag-usap siya kay Son Yoshin. Pinili niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Nang magising siya, nasa ospital siya. Sa panahong ito, naalala ni Dongjung ang lahat ng kanyang mga alaala kasama si Mailmang. Binuksan niya ang kanyang diary. Ang mga salitang isinulat niya tungkol kay Mailmang ay biglang lumitaw. Sa mundo ni Mailmang, muling naging berde ang mga bulaklak at puno. Bumalik ang mga alaala niya kasama si Dongjung. Pumunta si Mailmang upang hanapin si Dongjung, ngunit nalaman niyang umalis na siya. Nang panahong yon, nakauwi na si Dongjung. Tinawag siya ni Mailmang. Nang bumalik siya, nakatayo si Mailmang sa harap niya. Hindi mapigilan ng dalawa ang kanilang mga luha. Pinuna ni Dongjung si Mailmang dahil hindi niya siya nakilala, kahit na pinili niya ang ganitong paraan. Nang makita niya siya, dapat ay nakilala niya siya. Sinisi ni Mailmang si Dongjung dahil palagi siyang gumagawa ng mga bagay sa kanyang sariling paraan. Yamakap ang dalawa, tila hindi kayang talunin ng kapalaran ang kapangyarihan ng pag-ibig. Makakaya kaya nilang malampasan ang susunod na hamon? Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa hotel. Upang hindi magsisi ang dalawa, nag-propose si Mailmang na pakasalan siya. Nagulat ang lahat sa pangungusap na yun. Nang kailangan nilang maghiwalay, naramdaman ng dalawa ang tinatawag na lungkot. Kinabukasan, iminungkahi niya sa doktor na itigil ang pagsusuri at paggamot. Alam niyang hindi na maisasalba ang kanyang kapalaran. Upang aliwin si Dongjung, sinuot ni Mailmang ang damit ng pasyente at humiga sa kama sa tabi niya. Kinuha niya ang bank card na hawak ni Tak Xianjong at hiningi na ibigay sa kanya. Ang perang handog sa kasal na inihanda ni Tak Xianjong para sa kanyang kapatid ang yun. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ito nakapawi sa lungkot ni Dongjung. Siya ay gumuho sa kalungkutan at niyakap si Mailmang upang pahalagahan ang huling sandali nilang magkasama. Nagpasya silang magsama sa isang bahay. Noong araw na na-discharge si Dongjung mula sa ospital, muling lumitaw si Xian Yoshin. Lahat ng nangyari ay lampas na sa kanyang kontrol. Nais ni Xian Yoshin na tanggapin ni Dongjung ang kanyang kapalaran at tanggapin si Mailmang. Umaasa siyang magpapatuloy si Dongjung sa masayang pamumuhay, dahil ito ang hiling ni Mailmang at ito ang pinakamahusay na wakas para sa dalawa. Sa gabi, bumili si Mailmang ng isang bungkus ng rosas mula sa matandang babae sa hagdan at dinala ito kay Dongjung. Kahit malungkot pa rin si Dongjung, maingat niyang inayos ang mga bulaklak sa florera. Kumain sila ng magkasama, naglakad, nagbasa ng libro, at nagyakap bago matulog. Ginawa nila ang mga bagay na karaniwan sa ibang magkasintahan hanggang sa magsimulang bumilang ang oras. Lalo pang natakot si Dongjung na mawawala siya. Pinilit niyang labanan ang antok, ngunit sa huli, hinawakan pa rin niya ang kamay ni Mailmang at nakatulog. Nang magising, wala na siya sa tabi ni Mailmang. Nawala ang kanyang pag-iisip at tumakbo upang hanapin siya. Hanggang sa nakita niya si Mailmang sa harap ng bahay. Pumuno ang kanyang mga mata ng luha, na sinasabi na hindi niya kayang iwanan siya, at sobrang takot na mawala ang kanyang mahal. Nakita ni Mailmang ang ganitong pagdadalamhati at agad siyang niyakap. Pinahupaan niya ang lungkot ni Dongjung, sinasabing may oras pa sila. Habang natutulog si Dongjung, dumating si Mailmang upang magpaalam kay Xian Yoshin para sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng katahimikan, iminungkahi ni Dongjung na nais niyang mabuhay sa mundo ni Mailmang at gugulin ang huling araw kasama siya. Tahimik nilang tiningnan ang mundo. Naramdaman ni Mailmang na bago makilala si Dongjung, wala siyang tunay na buhay, naging pag-iral lamang siya. Siya si Dongjung ang nagbigay liwanag sa kanya. Pagkatapos, pumunta sila sa simbahan upang manalangin sa huling pagkakataon. Nais ni Dongjung na sa pagtatapos ng kanyang buhay, wala nang iba pang mamahalin. Nais ni Mailmang na siya'y mabuhay ng masaya. Unti-unting tumutok ang orasan sa hating gabi. Natakot si Dongjung at tumulo ang kanyang luha. Hindi alam ni Mailmang kung ano ang gagawin kundi patuloy na aliwin siya. Sa huling sandali ng buhay at kamatayan, pinanatili ni Dongjung ang kanyang mga mata bukas, pinapanood ang taong minahal niya na unti-unting naglalaho na parang bula sa dagat. Masakit siyang gumuho sa lupa at umiyak ng labis. Matapos mawala si Mailmang, unti-unting gumaling ang kalagayan ni Dongjung. 3 buwan ang lumipas, halos nawala na ang tumor sa kanyang utak na ikinagulat ng mga doktor.
Tanging dalawang salita lang ang maipaliwanag nila, milagro. Tumawa si Dongjong at sinabing swerte siya. Paglabas niya sa ospital, aksidenteng nadaanan niya ang silid kung saan sila ni Mayalmang nanatili noon. Napuno siya ng nostalhiya sa isang taong hindi na niya muling makikita. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kanyang matalik na kaibigan para sunduin siya. Sa biyahe pabalik, nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Ju-won. Gusto nitong magsimula ng negosyo at inanyayahan si Dongjong na tanggapin ang posisyon bilang bagong editor-in-chief, na muling nagpasiklab ng kanyang hanggarang bumalik sa pagsusulat. Pagkatapos umalis sa bahay ni Ju-won, muli niyang nadaanan ang crossing kung saan niya unang nakilala si Mayalmang. Habang iniisip niya ang kanyang minamahal, biglang may humawak sa kanyang kamay. Nagulat at natuwa si Dongjong, ngunit nang lumingon siya, ang humawak sa kanya ay ang kanyang nakababatang kapatid. Disappointed, itinulak ni Dongjong ang kamay ng kapatid, at magkasama silang umuwi. Ikinwento ni Dongjong sa pamilya ang kanyang balak na magtrabaho. Bagaman nag-aalala pa rin ang lahat sa kanyang kalusugan, hindi nila siya mapipigilan. Kinabukasan, habang naghahanda si Dongjong na buksan ang pinto para pumunta sa trabaho, nakita niya si Mayalmang na nakaupo sa sofa at bumabati sa kanya. Nagulat si Dongjong at dali-daling niyakap siya. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Ngunit minsan, mabagsik ang realidad. Lahat iyon ay panaginip lamang. Pagkagising ni Dongjong, agad siyang nagpunta sa trabaho. Nagtrabaho si Dongjong ng seryoso. Mahigpit siya sa kanyang sarili. Minsan, bumibili pa siya ng mga rosas para sa sarili at pinapalitan ng bouquet na ibinigay sa kanya ni Mayalmang. Isinusulat din ni Dongjong ang kanilang kwento ng pag-ibig bilang isang serye. Ipinost niya ito online. Tuloy-tuloy ang buhay sa ganitong paraan. Matagal nang hindi nakita ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang kasintahan. Kaya naman, lahat ay nagtataka at nagtatanong tungkol kay Mayalmang. Talagang hindi alam ni Dongjong kung paano sasagutin ito. Kaya napilitan siyang magsinungaling. Sinabi niyang nagbago ang isip ng kabilang partido. Ang mga tanong ng iba ay pareho lang sa nasa isip niya. Nagpunta si Dongjong sa bahay ni Mayalmang ng mag-isa. Pinadalhan pa niya siya ng mensahe tungkol sa mga tanong ng lahat. Biglang may tumunog na beep. Aksidenteng nakita ni Dongjong ang telepono ni Mayalmang sa sofa. May mga mensahe pa na hindi niya naipadala. Miss na miss niya si Mayalmang at gusto niyang umiyak. Ngunit pinipilit niyang pigilan ang sarili. Tahimik siyang naglakad papunta sa kama at humiga. Naalala niya ang mga sandali nang magtinginan sila. Pagkatapos huminahon, bumalik si Dongjong sa bahay. Habang pauwi, nakatagpo siya ng malakas na ulan. Ngunit wala si Mayalmang sa kanyang tabi. Kailangan niyang matutong alagaan ang sarili. Pagbaba sa bus, nakita niya si Son Yoshin na naghihintay sa bus stop. Nag-usap sila ng ilang pangungusap. Binigyan ni Dongjong si Son Yoshin ng payong at naglakad pauwi sa ulan. Hawak ni Son Yoshin ang payong ni Dongjong. Bumalik si Son Yoshin sa hardin ng bulaklak upang makipagkita kay Mayalmang. Nasa hardin ng bulaklak si Mayalmang. Ikinwento nila kay Dongjong ang kanyang kamakailang sitwasyon. Ipinakita ni Son Yoshin kay Mayalmang ang kanyang buto ng bulaklak na tumubo at namukadkad. Ang bulaklak na ito ay nakuha salamat kay Mayalmang. Sinabi ni Son Yoshin na maaari nang gamitin ni Mayalmang ang kanyang pagkatao bilang tao upang bumalik kay Dongjong. Maaari na silang mabuhay ng masaya. Pagkatapos malaman ang lahat ng plano ni Son Yoshin, dali-daling kinuha ni Mayalmang ang payong ni Dongjong at nagmadaling hanapin siya. Sa wakas, nakahawak na ni Mayalmang ang kamay ni Dongjong. Biglang huminto ang sasakyan. Labis na nagulat si Dongjong nang makita ang taong nasa puso niya na bumalik mula sa kamatayan. Paano naging tunay ang tao sa tabi niya? Hindi makapaniwala si Dongjong na bumalik na kay Mayalmang. Dali-dali siyang niyakap si Mayalmang. Nahulog ang payong sa kanyang kamay. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa sa ulan. Pagdating nila sa bahay ni Dongjong, ikinwento ni Mayalmang ang buong kwento ng kanyang pagbabalik. Sinabi niya na lahat ay inayos ni Son Yoshin. Ikinwento rin niya na naging tao na siya. Maaari na siyang kumain at matulog tulad ng isang tunay na tao. Ngunit ang pinakamasayang bagay para sa kanya ay muling makita si Dongjong. Ngayong gabi, sa wakas, makakatulog silang magkasama ng payapa habang magkatitig. Pagkagising sa umaga, bamuka siya ng mga mata at hindi nakita si Mayalmang. Natarante siya at dali-daling hinanap siya. Ngunit nakita si Mayalmang na nagsisipilyo ng ngipin. Nang makita ang kanyang kasintahan na buhay pa sa harap niya, dali-dali siyang niyakap siya at umiyak. Dinala niya si Mayalmang sa trabaho. Magkasama silang pumunta upang makita si Tak Xianjung. Habang papunta, natakot si Dongjong na baka hindi makilala ni Tak Xianjung si Mayalmang. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, paglabas nila ng sasakyan, dali-daling niyakap ni Tak Xianjung si Mayalmang. At pati ang imahe sa litrato, nagpakita sila ng tatlo. Matapos ang lahat ng nangyari, nagbago ang lahat sa kanila. Lihim na tinulungan ni Son Yoshin ang dalawa. Pagkatapos noon, magkahawak kamay silang naglakad. Pumunta sila sa bagong bahay ng tiyahin ni Dongjong at nagdaos ng masayang salo-salo kasama ang lahat.
Dahil naging tao na si Mael Mang, kailangan niyang magtrabaho para kumita. Pinili niyang magtrabaho sa ospital dahil talaga namang gusto niyang tumulong sa kapwa. Ngayon, matapos ang mga bagyong pinagdaanan nila, muli silang tumayo sa tabi ng ilog upang humanga sa tanawin. Sinabi ni Dong Jung na napakatagal na, ngunit hindi pa rin niya malilimutan ang mukha ni Mael Mang. Ngayon na nasa tabi niya na si Mael Mang, hindi na siya nag-iisa. Samantala, ginamit ni Mael Mang ang pagkakataon upang ipagtapat ang kanyang damdamin kay Dong Jung. Nagtipon-tipon ng buong pamilya upang gumawa ng kimchi. Habang nag-uusap, aksidenteng nasabi ni Dong Jung na siya'y umiibig sa kapitbahay. Napanganga ang kanyang tiyahin at tumango ang tiyuhin bilang tanda ng pagsang-ayon dahil sa mga jin sa pamilya. Privadong kinausap ng tiyuhin si Mael Mang at hinikayat siya. Sana raw, pagkatapos nilang magpakasal ni Dong Jung, maging matibay siyang haligi ng pamilya. Matapos kumain, dahil nais manatili ni Dong Jung sa bahay ng kanyang tiyahin, nag-iisa na lamang umuwi si Mael Mang. Pagdating sa bahay, nagsipilyo siya at natulog, ayon sa iniutos ni Dong Jung. Tumawag si Mael Mang kay Dong Jung, nakasabay rin niyang sinusulat ang kanilang kwento bilang nobela. Ngunit habang nagsusulat, bigla siyang naubusan ng ideya. Pinag-usapan nila ang plot ng nobela sa telepono, ngunit sa kalagitnaan ng usapan, nakatulog si Mael Mang. Kalaunan, nakatagpo ni Dong Jung si Son Yoshin sa panaginip. Ipinakita ni Son Yoshin ang paso ng bulaklak na namulaklak na. Sinabi rin ni Son Yoshin kay Dong Jung na palagi siyang nananatili sa simula ng lahat, at umaasa na ang bawat tao ay mananatiling mingiti sa kanilang mga labi. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.